Ayun, shoutout po. Welcome to my YouTube channel, Roselski TV. At andito po ulit tayo para mag-reaction sa isang vlog ni Vincent Calyada. Pero bago po yan, shoutout muna po tayo. Shoutout po muna natin ang ama ng Kalingap, Kuya Val Santos Matubang, Ate Edna Vlogs at Kalingap Ram. At ito na nga po. At mag-i-start po tayo doon sa tinanong ni Vincent Calyada si Kalingap Edo kung kumusta naman ang isang Kalingap Edo. Ito po. Umpisahan na po natin. Bro, kamusta Kalingap Edo? Okay lang naman. Ano lang, medyo pagod lang sa mga gawain sa paglingap sa ating channel. Pero tuloy lang. Atin lang normal na naman sa ating ganito eh. Kahit nahihirapan patuloy lang kasi kailangan natin magpatuloy para sa mga nangangailangan. Wow. So ito, kamusta ang pagbablog mo? Okay naman, sobrang ganda naman ng takbo ng channel ko ngayon. Ito, balance lang. Balance lang. Di nahina, di nalakas. So, at least panatag ako na medyo tatagal. Yan. Mas maganda kasi mas may improve natin yung pagtulong. Pero ngayon po is yung ganito ito lang talaga yung makakaya natin ngayon na gawin. Simpleng pagtulong pa lang. At ayun nga po ang naging sagot ni Kalingap Edo kay Vincent Calyada na okay lang naman daw. Kaya lang medyo pagod kasi marami talaga at malayo ang mga pinupuntahan ni Kalingap Edo. At inanong rin ni Vincent kung kumusta naman yung pagbablog. At maganda naman ang sagot ni Kalingap Edo. Tama naman yung sabi ni Kalingap Edo na hindi naman nagbabago ang kanyang channel, kanyang pagbablog. Kaya okay lang, hindi tumataas, hindi bumababa ang views. Kaya okay lang sa kanya yung ganun. Hindi talaga siya maka-views, di ba? Matagal na nating napatunayan yan sa kanya. Ito yung mga tanungan ng malulupit na bro. Kamusta kayo ni Biancy bro? Okay naman, wala namang wala problema. Lagi tayo magkaano kasi siya ngayon stop ko ngayon siya sa ating habang bakasyon yun. Wow, Kaya stop. Lagi natin napapansin na kasama palagi. Yeah. Okay naman. At ayun nga naitanong rin ni Vincent Calyada kung kamusta silang dalawa ni Biancy. At ayun naman, okay daw naman sila, di ba? At lagi na niyang nakakasama si Biancy sa pagbablog kasi ginawa niyang staff si Biancy para naman hindi maboring do sa kanilang bahay kung walang ginagawa. Bali, ito na yung summer job ni Biancy. Si Kalingap Edo na ang sumagot. Diba? Mas okay nga yung ganon. Diba? At diretso na po natin. Matindi din kasi marami nag-aabang dito Kapag nakatapos na si Biancy ng pag-aaral at may maayos na trabaho, kailan mo balak mag-propose? Kahit buwan lang muna bro. Depende yan kung siya. Kung matpatag pa rin ang samahan. Kung nakadyan pa rin sa Kalingap, mamaya wala na siya dito, mahirap yun. Mahirap yun. Dapat. Kasi trabaho niya pag malayo. Yung kunyari, tapos na siya ng pag-aaral, may magandang trabaho na. Parang settled na. Yung pwede na kasaway. Okay na Okay na. Kasi pag andito ka sa Kalingap, malakas naman dito Natutusin, okay na. Hindi parang gusto mo na mag-propose. Pag ready na. Mahirap magpara salita tapos. Mahirap magpara salita ng tapos. Oo. Pero ready na. Pero ready ka na. Kung gusto ko maging stable. Ngayon medyo di ko paramdam masyado. Kinikita pero mas gusto ko yung masasabi ko na kahit magpahinga ako ng isang buwan okay lang. Ganun, para at least
pag nagpamilya ka, walang hirap. Hindi masyado maharap. Hindi masyado mabigat. mahirapan. Para ano lang, palaging okay lang. Dapat may mga ano ka. Pero tingin ko sa'yo, parang ready ka na mag-propose eh. Depende. Di ka, mahirap madaling ito eh. Pero bro, ano? Grabe ano ang mga katanungan ni Vincent Calyada, no? At kung sakali daw na tapos na si Biancy, kailan na balak mag-propose ni Kalingap Edo, ano? Kaya lang pwede namang agahan niya, no? 'Di ba? Kung ang pagpo-propose, 'di ba? Pwede nga sa birthday na ni Biancy yan eh, 'di ba? Kung tatanggapin naman ni Biancy yung proposal, bakit wala namang masama doon, 'di ba? Para naman maging mayroong kasiguraduhan si Kalingap Edo habang nag-aantay siya na matapos si Biancy, 'di ba? At diretso na po tayo doon sa tanong ni Vincent Calyada kay Kalingap Edo na kung sakali silang ikakasal, ano, saan niya gustong magpakasal? Sa simbahan ba or garden wedding? Ito po. Katanungan ulit, saan mo balak magpakasal? Simbahan o beach wedding? Yung mga pinapangarap mo sa inyo ni Beyonce. O kahit ano pa, ano yung mga Simbahan gusto? lang siguro. Ha? Simbahan. Kahit simbahan lang. Simbahan. Simple lang. Simple Hindi mo lang. kailangan sobrang bongga. Wow. Tipid tayo eh. Kumbaga yung Practical ka yung magiging yung gagastusin, i-business na lang o anong Hindi mo pwedeng one time, big time ng mentality mo. Tapos pagkatapos ng kasal, pulubi ka na. Ayan. Mahirap yun. Parang Ayun, tama naman si Kalingap Edo, na hindi pwedeng magpapakasal ay big time ka, no? Na pagkatapos magpakasal, wala ka nang makain or maghihirap ka na, no? At ang gusto niya talaga, sa church, ikasal sila ni Beyonce. At saka gusto niya, simple lang, maging practical, sa mga gagastusin, di ba? At aanin mo nga naman yung bonggang kasalan kung pagkatapos naman ng kasalan nakatunganga, di ba? At ganyan talaga mag-isip si Kalingap Edo, napaka-simple at talagang kapaki-pakinabang ang kanyang mga naiisip, no? Ang mga kanyang mga desisyon sa buhay. galing. So eto na lang bro. Kapag kinasal na kayo ni Beyonce, saan nyo gusto manirahan? Hindi ko alam. Kahit saan, basta kung mangyari, di kahit sa basta kaya basta matahimik, yun lang. Gusto nyo doon sa may peace of mind, yung talagang walang ibang iniisip. Yun lang, hindi naman kailangan masyadong bongga, mahirap pag i-maintain. Ganun. Kasi may lang. Mahirap i-maintain ng sobrang marangyang buhay. Yeah. Gusto nyo nasa mid lang, nasa middle. Wow. At ayun naman, napakasimpleng tao talaga ni Kalingap Edo, siyang piling lugar, kung saan sila maninirahan, basta't tahimik at namumuhay sila ng sapat, di ba? Mahirap nga naman na mamuhay ka ng marangya, di ba? At ganun talaga kasimple ang gusto ni Kalingap Edo sa buhay niya, At sigurado naman ganyan din si Beyonce, 'di ba? Alam natin yung kanilang mga ugali na nagkakapareho din, 'di ba? Diretso pa po tayo. Ito pagkasal na ito para po, ilan ang gusto mo maging anak nyo ni Beyonce? Pag dumating yung panahon. Pag dumating yung panahon
Hindi ko lang, pero pag ako gusto ko mag-anak, kung dalawa lang, ayun ko ng sobra. Wow, O tatlo lang. Dalawa, tatlo. Balance lang. Same kayo ni parang ni paring Dan. Balance lang. Grabe si Vincent Calyada napapakamot na lang ng ulo si Kalingap Edo sa mga tanong niya. At napaka advance talaga ng mga tanong ni Vincent Tingnan mo yan, anak na ang tinanong kung ilan ang gusto ni Kalingap Edo Pero maganda naman yung sagot ni Kalingap Edo. 2 lang hanggang 3 anak ang gusto niya, 'di ba? At eto naman po ang huli yung message niya sa mga sumusuporta sa kanya, sa mga EDSI na sumusuporta sa kanya at sa lahat. At panoorin na po natin. And bro, ano masasabi mo bro sa mga sumusuporta sa EDSI? Siyempre, thank you so much sa lahat ng hanggang ngayon po patuloy ang init na pagtangkilik niya sa tambalan namin. Thank you so much. At hanggang dulo po kung kahit saan tayo matungo, huwag po kayo magsasawa. At kalingap tayo. Kahit hindi pa EDSI, kahit Danjo, support tayo sa lahat dapat. At One Kalingap and Family baga po. Thank you so much sa lahat ng sumusuporta. At ayun po ang naging mensahe niya sa mga EDSI na sumusuporta sa kanya hindi lang 'yun ang naging message ni Kalingap Edo At kahit daw sana sila makarating siguro tinutukoy nila yung silang dalawa ni BNC sana support pa rin sa kanila ang mga taga-suporta ni Kalingap Edo At hindi lang EDSI ang dapat suportahan. Lahat ng love team kailangang suportahan po natin At ayun, hanggang dito na lamang po ang ating konting pagre-reaction sa vlog ni Vincent Calyada At ayun, hanggang dito na lamang po. Bye-bye. God bless po sa ating lahat.